Amen. Palagpakan natin. Ang regalo sa akin, si Christ mismo. Amen. Yun po ang isa sa ating bibigyang pansin. Sabi nito mga kapatid, muli ko magbasahin sa chapter 2, verse 8, 14. Ang mga apostol at mga anghel. Doon ay may mga apostol na nasa parang at nagbabantay sa kanilang mga tupa. Nang gabing iyon, lumapit at tumayo sa kalagitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon. At nagliwanag sa paligiran nila ang nakakasilaw na kalwalatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi ng anghel sa kanilang anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Verse 12, ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampi at nakahiga sa isang sapsapan. Bigla nilang nakitang kasama ang mga anghel, isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Purihin ang Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Yan, ang ganda po dyan mga kapatid. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat. Ang iyong salita ay makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Kami po ay sa nagsipin ng aming puso. At dumali ang iyong biyaya ayon sa iyong mga salita at buksan ang aming pamingin. Makita namin marinig ang biyaya mo at ang mensahe mo para sa amin. Hindi namin, Panginoon, kayang gawin ng mga bagay nito. Subalit ang kapangyarihan sa iyong Espiritu ay siyang aming inasa na siyang magpapaliwanag at magpapaunawa sa amin. Upang lubusan namin mo, nawaan ang iyong salita at bigay sa amin ang kalakasan. Sa mga pumaroon, kakatayin po namin ang kalakasan ito buhat sa iyong salita. Purihin ka, O Diyos, magiging ang iyong lingkod, samahan po at itago mo lamang sa iyong palatanda para makita ang kalwalatian mo, ang kabanalan mo. Ikaw lamang ang nakilang pangalan, ang siyang malakas. Purihin ka, samot na namin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun po, muli po kong tatanungin, bakit po kayo nandito? Dahil paano? Mayroon tayong Mahinang boses. Meron tayong Christmas party. Pero tandaan po natin, ang Christmas party, hindi namin yun sa Bible, pero mayroong mga text o mga verse of Biblia na nagpapatunay na tayo ay dapat magsaya. Kasi yung salitang Christmas or Christmas party, wala po yan nakita. Pag sinabi ko sa inyo, yung word na pakita ko sabi ko sa inyo yun tungkol po sa the name of Christmas comes from the Mass of Christ, a service their Christian remember Jesus' death and resurrection. Ibig sabihin, tayo po, itong Christmas na ito, Christmas party or Christmas, ay ito po ay patungkol mismo sa paghihiliwang natin at pagganap natin, paggawa natin nitong mga bagay nito. Tulad nito, nag-service tayo, nagdidiriwang tayo, pinabubuhin natin ang ating kapanganakan ng ating Panginoon. Ating mga verse po yan sa Bible na magpapatunay na talagang dapat tayo magsaya. Amen. Yung tunay naman na ng palataya, tunay na kasama kasi kung hindi ka naman talaga na lubos na nakakaunawa sa salita ng Panginoon, alam ko lang may Christmas o may Pasko, may bagong taon, alam natin yun. Pero gaano natin ito naunawaan ng lubos kung bakit tayo magdiriwang. Hindi lang, sabi ko nga, ngayong Pasko, doon ang pinyo sa akin ng aking pamilya. Doon daw magpipiko-tiko ng pamilya ko. Sabi ko, wala akong pera. Wala akong panggastos. Kung anong masatan ninyo, okay, yan lang, diwang tayo. Pero hindi ko sinasabi sa kanila, ang galing nila doon sa 25, sa 24, Bible study ko silang lahat. Yan ang handa ko. Bible study. Bakit? Ang tunay na pagdiwang ng Pasko, ginugulitan talaga natin ang patungkol sa kanyang anak. Hindi yung handa. Hindi yung mayroon tayong kantahan, mayroon tayong masayang pagdiriwang, masayawan, o maglilitsyon tayo. Hindi ganon.
Ang tunay na pagdiriwang ng Pasko, sineselebrate natin, inaalala natin si Christ sa buhay natin, kung paano natin siya natanggap personal bilang tagapagligtas. Ngayon, babalik ko na naman sa kanila. Last year, ganun din ang ginawa ko. Paalala lang, nandito sa mga kapatid. Kaya, mas dito sa simbahan, sa church, ganun din po tayo. Lagi na siya paalala. Sabi ko nga, ako nagtupit sa mga sa church. Pero sa aking pamilya, once a year lang ako magbigay ng preaching sa kanila. Nagtupit ako sa kanila, once a year lang. Kasi, nakakatipon-tipon kami, once a year lang. O diba? So, samantalahin mo ng pagkakataon. Sabi, hindi ko sinasabi sa kanila, pumunta kayo rito at may Bible study tayo. Sinabi ko may Bible study, hindi pupunta yan. Hindi may Bible study pa rin naman tayo pupunta. Pero hindi na alam, may surprise din ako. May Bible study, at may something to, para natin. Yung magiging masaya sila. Kasi diba, tayo mga Pilipino, nature natin yung magbigay ng kasiyahan sa ating kapamilya, di ba? Yung ugali na natin na magbigay kasiyahan, regalo, kahit hindi nga Pasko, nagregalo tayo, di ba? Binibilihan mo yung anak mo dahil maganda yung pag-ugali, maganda yung attitude, sumusunod, masunod, kahit hindi inutosan, naghuhugas na, naglilinis na, naglalaba na, abang may regalo ka. Amen. Sino magulang hindi matutuwa? Kung ang anak mo masinunod-sunod, magsubo mo pa sila, ay ma, sige, ka lang, ako na matunda, yung gabi mo. Ay ma, ako na matunda, relax ka lang dyan. Pero si mama, di ba, makauma. Pero ang akin, kung sinuro mo, tulong beses, 7 beses, magugas na. Pospos na lang, si Dila, pag inatay pa naghuhugas. Nabawasan na si Dila ng mama niya, dahil tulog na si Dila, ay pa naghuhugas. Maupa da eh. O, di ba, mararapado ka. Imbis pa naglaluhan ka, ang regalo mo, rapado. Di ba? Nasa lista ko yung aking may gusto. Dahil ko nahinulit sa kumakit si Daddy. Pero gusto na ako sa taas. Daniel! Dahil ko masakit sa taas kayo pag-ilayon. Maganda na kung matrapal ko. Nakakita ko ng matrapal sa ngipin. Alam mo? Daniel! Bilis na ng giro. Ano, may matrapal na. Pag nag-fit siya. Kaya, yun po, ang sarong, kung kitang mga magulang namin, ang puso ka, ay maugmaho ng mga akit na, dahil yan ang puso ka eh. Ang tutor nga ng mga akit, racist na eh. Pag nakulat, diba, ako ng akit ni Sister Josephine. Sigurado, Sister Josephine, nag-pray niya yung killer, paglaki na ng tuloy, maging ganyan siya. Di ba yung mangarap na siya? Pero din po, si Mary kay Jesus Christ, kung paano na pong inalagaan ang sanggol hanggang sa lumaki. Ganun ang ating puso, ang mga magulang. Gaano na lang ang pagmalasakit. Di ba nung ipako nga si Kristo, kung nakita niyo yung movie ng Passion of the Christ, grabe iyak ni Mary nung pinapako si Jesus Christ sa cross. Hindi matigil yung iyak. Dahil yung ang puso ni Mary parang pinususo. Kasi galing mo sa sinapupunan niya. Di ba? Sinong ina o magulang na makita mo ang anak ko niyang pinaghampas, tinatadyakan, sinisipa, dinuduraan at tinumura. Sinong magulang ang matutuwa niyan? Di ba walang magulang na matutuwa? Okay, saktan nilang anak ko, okay lang sa akin yun. Magulang ka ba? Di ba? Hindi ganun. Kaya nga, kahit ganun ang sinabi ni Christ, dinadyakan, sinipa, pinalo, dinuraan, kung ano-anong pinagmumura, tiniis niyang lahat. Para sa atin, para sa iyo, para sa atin. Yun ang purpose kung paano pumunta dito sa Christ sa lupa. Ay upang tayo lubusin, linisin sa ating mga pagkakasala. Yun ang unang ilagay natin sa isipan natin kung bakit tayo nagsusulubit lang. Dahil kay Kristo, nagkaroon tayo ng pag-asa at buhay hanggang ngayon. Amen. Natanggap mo ang Panginoon bilang personal mong tagapagligtas. Regalo ng Diyos yan sa'yo. At kailanman hindi mawawala yan. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, yung regalo hindi talaga napapakit at napuputol. Wala nang makakatalo mo yan. Ang makilala mo ang Panginoon Jesus bilang personal mong tagapagligtas. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tingnan natin
ang istorya nitong itong mga pastor na ito na pastor ng nagpapaso sa parang. The angels and shepherds. Sa Luke chapter 2 verse 8 to 14, number 1, a message that was personal. Sino dito ang personal? Na binigyan ng mensahe ng Diyos upang magising sila at maunawaan at unang makarinig ng magandang balita. Buksan po natin ang verse 10 to 11, sabi diyan. Sa verse 10 to 11, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Imagine, yung mga pastol ng tropa, natutulog sa barang, binabatay yung mga alaga nila, at mayroong biglang lumabas sa akin, di ba? Siyempre, matatakot siya. May ganto. Siguro kung kita na kayo dito, talaga na kita. Nagpahilig sa inyo sa pamilya, no? Kunwari lang na, simpleng tao lang. Ang angin kasi, pwedeng magmukha mo. Kamukha ko, kamukha niyo. Diba? Pwedeng gano'n. Pwedeng maganda, pwedeng lugi. Ang angin. Pwedeng gano'n. O paano kung yung magpakita sa inyo ng sa gitna ng kapara o sa walang kanok na may bukid. Tapos bigla lang liwanag. Ito yung magugulat siya, no? Talaga na yung katakasyon niya. Bigla araw, pinapakilala mo mismo ang personal. Diba? Personal. Kaya nga, alamin natin sa ating sarili bilang isang tagasunod ng ating Panginoon. Paano mo ba lubos na nakilala personal ang Panginoon sa buhay? Kung itong mga pastol na to ay nagulat, sino dito ang nagulat kung tumanggap sa Panginoon? Nagulat ba kayo? Ha? May Jesus Christ ba? Ha? Nagulat ba kayo, mga kapatid? Nagulat ba kayo nung tanggapin niyo ang Panginoon sa buhay ninyo? Hindi. Bakit? Bakit hindi kayo nagulat? Dahil pagdating sa pangalan ni Kristo, ba? Alam natin si Kristo yun. Pero ito, nagpakita sa kanya, anghel. Siyempre, gulat na gulat kasi sinabi dito. Pero sabi niya, huwag kayong matakot. Huwag kang matakot. Sa verse 14, sabi niya, maliwanag yung sinabi dito na nabanggit na bakit sila sinabi na huwag matakot? Sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Kung natakot silang bigla, pakatamang nalala sila takot na hindi aswang bumundo. Dahil hindi naman na daw ang balita. Kaya yung mga tao na dudulag-dulag sa mabuting balita, o may Bible ka, ha? Ay, naku yan ha? Ay, may Bible sabi ka lang sa kagalakan. Ay, na. Ang nagdulag-dulag, dahil naman na daw ang mabuting balita. Nadamo lang yan. Bakit narinig ng mga pastol ang magandang balita? Bakit po? Natakot pa sila, tumakbo sila, o hindi? Hindi sila tumakbo kasi sa kagad sinabi namin, huwag kayo matakot, huwag masaya ka mo! Hey! Padalaki lang sa mga pastol, kinuha na sa mga sugot, pusta kayo, ano yung mo? Hey! Hindi ko matakot! Amen ng Diyos! May madala akong mabuting balita! Ay, mabuting balita pala tayo. Okay, hindi, ano yan? Di ba? Ngayon, sa positing ito, maaaring makikita yung kahit isang pastol na naduduwag. Yung mga tao na alam na ang salita ng Diyos, parating pa lang si pastor, may dalang Bible, ay, ayun na si pastor, tako, pag gusto niya, nagkaka ng oras. Diba? Takot na. Pagdating sa Bible, kasi hindi nila alam, hindi nila nilalaki sa isip nila, ang salita ng Diyos ay magandang balita. Hindi si pastor. Baka naman si Pastor Barotan, kaya nagdadalaman si Pastor. Ayun si Pastor, huwag naman kita na. Hindi ganun, ano po? So nakita natin dito, hindi tumakbo ang mga pastor. At natakot sila, siyempre, nagulat sila eh. Turot-turot na, bigla nag-iwanak. Nagulat sila. Ako ang nila po ang Diyos. Ay mga takot. Siguro kung gusto sa gilid ng gusto na, pag matala, turot-turot siya. Sige, ha? Sige ka! Ano ka? Ako takot na, sige ka! Ang nila ko
takot. Kaya dapat halion ka ang takot sa puso ka. Ano? Dikit sa ng bagay, dikit ng oras para magdawag ka talaga sa Diyos. Dahil ka po yan ipangimot. Kaano? Yakon dyan ang magandang balita tungkol kay Kristo. Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Kaya ako matutugod, kung naniniwala ko ako, kaya kayo pumunta rito, hindi po doon sa Kristo para bilang nagaganapin. At ako'y naniniwala, pumunta kayo rito para mamit ko si Christ. Amen! At maranasan nyo, malaman nyo ang diwa ng Pasko o pagdiwa ng Christmas, yun ay pagdiriwang ng isang Kristiyano na ang Panginoon Jesus ay dumating sa atin. At natanggap natin ang kanyang regalo. Yun dapat ang number one. Hindi ay pupunta ko sa Christmas party. Bakit? May regalo, may spaghetti, may chicken, may lechon, may sotano, may mga request pa yan, kung ano, may pang-resort pa yan. Pupunta ko. Para kanina. Para hindi naman nalagyan. Pero tayo, may biyaya na. Nag-celebrate tayo ng Pasko, may biyaya. Amen. Yan ang kaibahan sa atin. Pupunta ka lang sa Christmas, hindi alam mo na ay maganda ako dali. Hindi maganda ako. Ako nga, nakatin sa Christmas mali. Nakakala ko ito sa best dress. Akala nyo, salam nyo, binili ko ito sa iyo, okay. Huwag na lang 50. Kaya siloto ko ngayon, nanalo ko ito. Pati namin. Ako ang best dress yung tinawag kasi hindi ako nanalo ng pera. Okay lang yun. Nagpo lang pera. At least na-recognize na ako. So, dito, pasto nga. Diba? Praise the Lord. Hallelujah. Yun po ang dahilan. Hindi ko naman talaga, sabi kasi sa anak ko, dapat mag-ano kayo, mag-formal kayo. So, formal. Yun, binigay ko nila sa para bilogin. Okay, ang puso natin, alam ng Panginoon kung ano ang laman ng puso natin. Itong dalawa, personal. Naranasan nila, yung mga pastor, naranasan nila kung paano po nagpakita ang anghel at marami pong bagay na gusto sabihin ng Diyos sa kanila at ito po yung ay patungkol sa kanyang anak na si Yesu Cristo. Verse 11, sabi dito, sabi yan, isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Diba? Ano yung magandang balita? Ano yung magandang balita na sinasabi ng anghel? Isinilang ang Kristong Panginoon sa bayan ni David. Kaya po, tulos-tulos si mga pastor, padya na ngayon kamo, buwat na kamo, taluman na ngayon, bito na yan kung nasa inyan. Nailing nila ang sagot na kaya na nakatingin din sa pili ni Maria Jose. Diba? Nakuha sila sa Panginoon. Kaya po, sa gawain ng Diyos, kung kayo po ay binibigyan ng Diyos ang pagkakataon, nagisingin, at palalahanan tungkol sa kanyang gawain, huwag kayong mag-atubiling pumunta. Dahil, ang biyaya ng Diyos hindi lang material, pumunta lang tayo ngayon. Kumari, o pumunta kayo sa barangay, meron dyan, mga kilomigos at sardinas noodles, meron dyan. Ang bibilis ng mga tao. Diba? Yan ang reality ng buhay ng tao, pangailangan, financial. Kapag dating sa katawan, ang bilis. Hindi natin maiwasan kasi nasa naman tayo. Pero, sa ating mga nakaunawa, ito yung maganda. Hindi lang po tayo mabilis sa biyaya, kundi mas mabilis din tayo sa pagdalo sa gawain ng Diyos. Amen. Hindi tayo nagdadalawang isip kasi alam natin na hindi masasayang ating oras. Ngayon, nakaupo kayo dyan at nakikinig kayo. Alam ng Diyos yun. Nakaupo ka, narinig po ng Panginoon ang laman ng tipok ng puso ninyo. At nangumusap sa inyo ngayon ang Panginoon. Ako hindi ko po yun alam. Pero ang Diyos, alam po niya ano ang laman ng puso ninyo, puso natin, at siya po ang napupurihan ninyo. Kaya nga, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Pumunta tayo rito, hindi po dahil sa isang bagay, kundi gusto natin maranasan namin ang ating Panginoon at maranasan natin ang kanyang kapangyarihan sa ating pagtitipon. Kaya sinasabi ng Hebreo, huwag ninyong kaliligtan na makipagdalo sa gawain ng Diyos, sapagkat yan po tayo lalakas sa spiritual. Ito po yung pagkain natin spiritual. Ang makinig at mapakinggan natin ang mensahe ng Diyos. Ano po sabi niya? Na, alisin natin ang takot. Huwag kang matakot pag sinabihan ng Panginoon. Huwag kang matakot kasi nabasa mo na eh. Paano natin malalaman na sinasamahan ka ng Panginoon sa panahon ngayon?
Meron pa ba siyang ipapadalang anghel para lang sabihin sa iyo ang mga balita? Sa tingin ninyo mga kapatid, mayroon pa ba siyang papadala ng anghel para ipadala ang mga puting balita? Kasi po, nandito na po siya sa piling natin. Amen. Naniniwala kayo ron? Paano natin masasabi na sa piling natin ng Panginoon? Ano po? Ang kanyang salita, ito yun. Sino may dalang Biblia? Yan, yung mga dalang Biblia, kapiling yung Panginoon yung wala, hindi. Joke lang po. Literal yun. Actually, kasama niyo ang Panginoon kasi mayroon kayong tunay na pananampalataya sa Kanya. Amen. Yun ang number one. Dala niyo o hindi, basta alam niyo ang puso niyo, salita ng Panginoon, represent ang Panginoon. Kaya tayo na dito, kaya ka atin sa gawain ng Panginoon, recognize mo, ang salita ng Diyos nasa iyo, nasa puso mo. Isa po yan sa nagpapakita na ang mensahe ng Diyos, personal po natin napapakita. Hindi po si pastor o si yun ang nangaral, ang isipin natin na, dadalhin ni pastor o pastor o matarama ko po, ginagamit lang po ang lingkod ng Diyos para sabihin kung anong gusto ng Panginoon sa ating lahat. Naniniwala po ba kayo ron? Yes. Para pa natin ang Diyos na Number 2. Number 2 yan, message of praise. Kaya po tayo nagpapasalamat at pupuri. Buksan natin sa verse 14, 8. Yan, verse 14, 8. Ano sabi dyan? Yan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong inalulugdan niya. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sino yung kinalulugdan niya? Yung mga taong hindi natatakot na makinig ng salita ng Diyos. Sino yung kinakalugdan ng Panginoon at sinasamahan niya? Yung mga taong naghahanap ng salita ng Diyos. Naghahanap sa Kanya. Yung buhaw sa salita ng Panginoon yung kinakalugdan niya. Kasi hindi lahat ng tao, kahit marunong siya magpintindi na may Diyos, ay kinakalugdan niya na. Hindi lahat ng tao kinakalugdan ng Panginoon. Tandaan po natin yan. Ang kinakalugdan ng Panginoon, yung tunay na umahanap sa Kanya at sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. At naniniwala sa Kanya na siya namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan at siya yung muling nabuhay, babalik siya. Kinakalugdan po ng Diyos ang taong ganyan. Pero yung taong may isip, nakakaalam na may Diyos, namatay sa krus ng Kalbaryo, pero hindi naman pinakaniwalaan, pinakamuhay, hindi ko pinakaniwalaan. Bakit sinabi nito sa verse 14? Papuri sa Diyos ay kataasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga tao ay kinalugdan niya. Kinakalugdan ng Panginoon. Ang mga tao nagpupuri yung nagpupuri tayo sa Panginoon. Nagpapasalamat, kinakalugdan niya. Sumasayaw tayo dahil sa kalalakan dahil meron tayong biyaya na natanggap. Ano yung biyaya? Yung regalo buhat sa ating Panginoon nung malaki pa si Kristo Jesus. Kaya tayo nakita nagpupuri sa Diyos. Kaya sabihan tayo ng mga taga-satimutan, hindi nga maya. At hindi maparapilin niya, may hindi niya. Hindi na naunawaan mo. Hindi nila alam kung paano ma-experience ang presensya ng Diyos. At kung paano sila magkaroon ng personal, katulad na sinabing personal, na relasyon sa Kanya. Mararanasan lamang po yan yung may tunay na relasyon sa Kanya. Maunawaan yun, di ba? Bakit ako sinabi ng praise? Nire-recognize mo ang kabutihan ng Panginoon, kaya praise. Nagsasayaw ka, nire-recognize mo na ikaw ay iniingatan ng Diyos, pinapalakas ng Diyos, ginagabayan ng Diyos, kaya ka nagpupuri sa Panginoon. Nire-recognize mo siya as dakilang Diyos na makapangyarihan sa buhay mo. Na walang ibang Panginoon sa buhay mo siya, kaya nagpupuri ka. Yan ibig sabihin ng praise. Kaya tayo ngayon, praise and worship, ang worship iba naman yun. Ang sabi ng worship, ikaw ay nagpapakumbaba ng lupusan sa Kanya, inuulo mo na ang Diyos banal at nakapangyarihan. Pinaparangalan mo siya ng lubos-lubos pabuhay. Yun po yun.
na walang ibang makakatino sa buhay mo, makapagbabago sa buhay mo, kundi ayos lamang. Kaya hindi humingi ka sa kanya ng gabay. Di ba, naguluhod tayo, nagpupulit tayo, nag-worship tayo sa kanya, sumasamba tayo sa kanya. Yun ang ibig sabihin ng John 4:24 na ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat namin ang kamay sa Espiritu at katotohanan. Yun po yun ang mensahe. Napangalawang mensahe na dapat na magsaya. Maglukso ka, sa biyaya ng Diyos, masaya ka. Dapat sabihan, hindi mabayo na yan si ano. Sige nga, bayo na yan. Si David nga, ikaw lang yung nagpapalaya si David. Pero, nag-upuyan niya ang Diyos, naukba ang Diyos. Hindi niya inisip kung ano sagot ng tao. Inisip niya ang kaluwa niya. Kasi pagpapasalamat ko sa Diyos, ikaw, kung ano gusto mong gibuhon sa pagpapasalamat, hindi ka kiari mo sa pagkanta, sa pagbaili, o di ba? Sa pagtakaw, pag-praise siya, pag-ano yan, pag-honor mo sa Diyos. Pag-recognize mo na ang Diyos ay mahabagin sa buhay mo, kaya kayo nagbibigay. Pinagpala ka na Diyos, kaya nagbibigay, sinishare mo ang blessing, di ba? At atin ngayon, marami na yung mga kapalit na tumutulong sa gawain ng Diyos. Dahil alam nila kung paano sila pinagpala ng Panginoon. Kaya sabi yan, kapalan ang nagbibigay kaysa, tumatanggap. Bakit kanya mas kapalit ang nagbibigay na tumatanggap? Kasi tumatanggap, hayaan. Tumatanggap lang siya eh. Ano gusto mong paglaki? Maging yaman. Maging pulis, maging inan. Gano'n naman. Kapwa ka yan. Maging kapwa ka yan. Ano? Tutulungan ako eh. Si nurse, para taba. Si doktor, para taba. Si teacher, para taba. Ikaw ngayon, kapwa na lang mo. Gusto ko maging kapwa. Kasi gusto nila magtanggap ng biyaya. Ayaw magtrabaho. Kaya paano na magbibigay? Ang pagbibigay ko kasi, hindi lang yan nakikita natin material na bagay. Yung buhay mo, binibigay mo sa Kanya. Yung oras mo, yung panahon mo, magbibigay ko mo sa Panginoon. Kasama yun sa pagbibigay. Gift of giving. Yan po ang biyaya sa atin ng Panginoon. Kung paano tayo nagsasaya. Hallelujah. Praise the Lord. Diba? Kapag tayo nakatanggap ng biyaya, anong naranasan natin? Yung regalo. O binigyan ka ng sobre na may lamang pera. Nabili natin 1,000. Halimbawa, 0 pesa ka ng kaibigan mo. Anong mararamdaman mo? God, Christmas ito sa'yo. Ano mararanasan mo? Pag binigyan ka may sobre may laman. Hindi may laman. Ako walang laman. Walang laman. Bibigyan ko may sobre walang laman. Yung may laman, ano ba? Matutuwa ka ba o hindi? Siyempre, matutuwa ka kasi may pera doon. Binigyan ka na ng 1,000, di ba? Ito sa lahat. May pambili ako ng paghanda namin. Di ba? Nagsasaya na. Praise the Lord! Di ba? Isa po yun sa mga biyaya na dapat natin pasalamat. Mga simple lang po yan, pero malalim pa po ang salita ng Diyos kung paano natin siya maunawaan na kung paano niya tayo sasamahan sa lahat ng aspecto ng ating buhay, ang Diyos po, hindi po siya nagbabago. Amen. Huwag kayong mabagot. Halimbawa, nanalangin kayo ngayon. Lord, gusto kong ganito, nangyari mo ang ganito, bigyan mo kami ganito, Panginoon. Marating ko kong ganito, huwag kayong mabagot sa panalangin. Kasi may tamang panahon ang pagsagot ng Diyos. Alam po natin yan, kung tayo ay Kristiyano, kung tayo ay anak ng Diyos, kung tayo bibigyan ka na kailangan mo, binibigyan ng Diyos ang puso mo kung handa ka yan. Halimbawa, sa isip ng example dito. Halimbawa, si Jacqueline, example ko. Nanalangin si Jacqueline, mag-asawa na. Halimbawa lang Jacqueline ha, kaya na ba ni Jacqueline magtayo ng bilang ina ng tahanan? Hindi ba po? Kasi hindi niya maalam ang sistema ng magpapamilya. Wala pa siyang experience sa mga bagay-bagay patungkol sa magpapamilya at hindi niya pa kaya kasi isa pa nga siyang alagayin pa ng mama niya. O di ba, ano nakita natin ito, hindi pa ibibigay kasi nanalangin sa puso ko lang mag-asawa na hindi mo pa kaya. Ganun ang Diyos, pag nag-pray ka, ngayon, kaya ibigay ng Diyos yan, pero kung ikaw ay nahihirapan, ayaw ng Diyos yun.
Kasi ang Diyos natin ay hindi po nagbibigay ng kahirapan sa atin. Tandaan po natin yan. Siya po ay God of peace, God is order. Ha? Hindi po siya nagbibigay sa atin ng hindi natin kaya. Pero kung tayong manalangin na, Lord, gusto kong hulugan mo kayo ng limpang-limpang na salapi, milyonis. Kaya mo na mangyari ng milyonis. Kapag natulong ng milyonis, di ka na makahirap na ulit. Di mo na mga gasusun mo, parang mo na may milyonis ka sa lamesa. Milyon na kwarta ko, parang mo gasusun yan. Hindi pa nagtatawa na ko kanina. Kasi pastor, tawag ko na sa milyon ay, wow. Nakala na si pastor maging milyonaryo. Ganun po ang pagpapasalamat sa Panginoon. Huwag tayong manalangin kung hindi pa po. Alam naman natin sa sarili natin yun. At mas alam ng Diyos ang kakayahan mo, ang kakayahan natin kung bakit ito igagrab o ibibigay sa atin ang biyaya niyan. Bago tayo tumagot ng biyaya, kaya huwag tayong mabago. Maghintay tayo ng tamang panahon. Kaya ang napapadalos-dalos, hindi pa pwede mag-asawa, nag-boyfriend na. Ngayon, pag napuntis ng maaga, sino ang kawawa? Siya. At masalin pa siya ng magulang niya. Diba? Kaya magpadalos-dalos. Mag-aral mo ng mabuti, tapusin pag-aaral, pag may magandang trabaho na, hindi ko naman sinabi na ang sa trabaho, siyempre, number one, pag ikaw ay nagtatrabaho, sino tutulungan mo una? Siyempre, magulang mo, pamilya mo. At kayo, anak ng Diyos, at alam niyo kung paano ang sistema na magbibigay, ang pinagbala kayo, siyempre, Lord, balik ko sa iyo. Ganun ang uri ng pagbibigay. Kaya itong unang fruit, first fruit, baga sinasabi sa Biblia, kung kayo ay tumatayo ron, okay yun. Pero kung hindi nyo man kaya, huwag na, kasi hindi tayo malulugdan ng Panginoon. Kaya huwag tayong matakot, magpasalamat tayo, magpuri sa Panginoon. Ano mang sitwasyon ng buhay natin, pasalamat ka pa rin. Binaha ka na, binagyo ka. Salamat ka rin sa Panginoon. Bakit? Nang dahil sa bagong yan, hindi tayo makakatanggap ng relief. Oh, ilan dito, ilang sa amin relief ang natanggap sa loob ng ilang buwan. Marami sa amin. Sabi sa kuya, sa usa ko na ngayon, pastor, ang bagas ko. Kano? Hali ka sa relief, aba-aba, ini-relief niya. May DSWD. Pero ito may box niya. Ang nilata ko, pero na ngayon kumikindahan. Ay, di ba ako? Bigaya ng Diyos. Eh, may purpose na ng pag-iwag lang ng reklamo na ko. Bagyo na sana. Baka sana. May purpose yan. Tano siya ba? Di ba naaraw tubig? Namin sa imong kabakban? Siya ang yuman. Ikaw naroon ng mayong tubig. Di pinaabot pa naman ni Lord. Magpasalamat ka sa ikan dinaluyan ng biyaya. Dinaanan ka ng lahat. Yung ba, ang purpose na abot siya sa taas. Kaya magpasalamat ka pa rin. Kaya ginamit ng Diyos. Kung bakit kung tiriyan mo ito, kung inarangan mo ito, paano daw? Eh, makasadiri ka. Hindi mo na parang, kinabalin mo sikudan mo. Habang anak gusto kong abawin si tao doon, kinubilan mo. Ibig sabihin ko mga kapatid, ang Diyos, inaabot niya ang lahat na ipurpose ang Panginoon sa lahat ng bagay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kung nakaranas na yung kabigatan, ang dulo niyan, mayroon din pagpapala. At mayroon mga tao naghahanap ng blessing kay Lord, di ba? Di ba, nung nalaman ko sa yung may nananalangin sa baba, Lord, patigilin mo na yung baha, yung ulan. Ang grabing panalangin, sila sa taas! Ikaw ay nag-iisa dito na nanalangin, patigilin ang bato, ang napakarami na nanalangin doon. Lord, bigyan mo kami ulan, tubig sa aming pananim. Di ba? Nakakaiyak yung mga tao, wala lang pagkain. Hindi tumutubo yung malaman dahil tigas ang lupa. Kaya pag nanalangin tayo, yung hindi lang sa sarili mo. Pinapamuran mo sarili mo, Lord. Alisin mo na ang Babylon para kami makiba ang bahay ko doon. Lord, palayasin mo na ang bagyo nito kasi bulo ko mo. Lili pa rin ito. Sige, Lord, iligtas mo kami. Ang tawag panalangin, iligtas mo kami, Panginoon. Sa lahat ng mga darating sa kuna at mga bagay makahirapan, iligtas mo kami. At palakasin ka. Amen. Ganyan panalangin, palakasin natin ang Panginoon. Hindi lang ikaw ang pagpapalain ng Lord. Gusto rin ng Lord pagpalain ng kapitbahay mo. Puro na lang sa iyong biyaya. Hindi mo na alam kung saan yung dadalhin. Ilalagay yung biyaya mo. Ayan mo naman sa kapitbahay mo. Kung saan mo yung pito mo sa likod. Para dumali naman ang biyaya sa kapitbahay mo. Baga?
Kung lagi kang naka-adobo, naka-fried chicken, ibagi mo naman sa kapitbahay mo. Nakita naman natin na laging sardinas sa ulam. Brad, may adobo kami luto ko, sira mo. Tawag na ka. Di ba ubang kapitbahay pa, di nga iwalo. Okay po, mapadakat ng luwa. Sarap po ulit ka magbibigay. Nagpapasalamat sa Diyos ang pag-ibon ni karahayan. Gumawa ka ng kabutihan, nagpapasalamat ka sa Panginoon, nagpupuri ang puso mo sa Panginoon. Amen. Number 3, ang tulo ko. Amen is of peace. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng mga bagay para tayo mawasak. O may kagaluhan sa buhay. Kundi kapayapaan. Verse 14b, sa pangalawa, sabi diyan, purihin ang Diyos sa kitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga tao tinaguluhan niya. Diba? Kapayapaan, hindi takot. Hindi yung nagdadalawang isip ka, pupunta ba ako sa religion? Pupunta ba ako sa simbahan? Ay, hindi na. Ay, pupunta ako. Hindi na. Hindi gano'n. Purong-sulong kayo niya, patay na ito. Pag ginulat ko lang, pag pinitawan mo, balik ka. Ganun lang. Hindi ka siya nung ano, purong-sulong. Pero sabi ng Santiago, ang sabi, yung mga taong papakubaw ng isip at hindi alam ang ibig, sabi ng Biblia, huwag umasang tatanggap ng biyaya kuwat sa Diyos. Parang alam siyang ipinataroy ng dagat kung saan siya hihahampas. Ganun ang tao. Kapag papakubaw ng isip, aatin na ako, hindi. Aatin ako, hindi. Pupunta ako, hindi. Pag sinabi mo, Lord, dadalo ako, Lord. Pakatawanan mo. Kasi ang biyaya na Diyos ay nakaabangan. Pero urong-sulong ka, biyaya ka, urong-sulong man, maatin ang biyaya, urong-sulong ang biyaya. Kasi nang urong-urong ka, lalaki na ako, yun ang biyaya. Ay, hindi na pala ang pogi. Hindi mo maririnig ang biyaya ng Diyos. Ang design ng Diyos, hindi mo maririnig kasi urong-sulong ka. Pero pag ang puso mo, 100%, Lord, dadala ako sa gawain ko sa marinig ang design mo. 100%, ibibigay sa'yo ng Diyos ang design o gusto mo marinig. Amin po ba? Ngayon alam na po natin, mga kapatid, na pagdiwang ng Pasko, hindi lamang po sa mga bagay na nakikita natin dito, paghahanda, preparation, sa mga pagkain, o anong bagay, o ilan, hindi lang gano'n. Yan, kanakit na yan. Pero number 1, tandaan natin, kaya patid ka, kaya po tayo nagsasalubin lang dahil po sa ating Panginoon. Amin po. At palapakan po natin ang Panginoon. Ngayon, bilang pagkatapos mga kapatid, gusto kong maunawaan ninyo na sa kakaunting bagay lang po na ibigay ko sa inyo. Nawa, dumalik po sa atin. Ngayon, ang biyaya at kapag ng Panginoon. Sa pag-celebrate natin itong Christmas na ito, ay tanggapin niyo po ang biyaya po sa atin. At huwag kayong matakot mga kapatid. Ngayon, sabuha sa inyo, provident tested po. Kapag kayo nanalangin at tinayuan nyo, ipananampalataya ninyo. Ano yung may gusto ninyo ngayon? Bago po sumapit ang 2025, dapat mayroon na kayong goal na binubuo sa puso din sa buhay ninyo sa puso din marating. Ako po, nangyari yan sa akin. 2015 bago mag-2016, naghingi ang pwede ko ano kung hingin. Wala pong 3 buwan, sinagot ng Diyos ang aking panalangin. Kaya po, kung kayo po mananalangin, huwag kayong magdalawang isip. Kung ano yung gusto niyang mangyari sa pamilya mo, o biyaya matanggap mo, i-claim mo po yan at pangatawanan mo. Tayuan mo ang pananampalataya mo. Tulad ng panalangin ni Nanay Shuni kanina. Nanalangin lang siya, nananampalataya siya, nagagaling siya. Pinagaling ng Panginoon. Dito siya rin, kasama natin, tuloy ng Panginoon. Ganun po ang kapangyarihan ng Diyos. Amen! Pero kung tayo makapukot kayo ng mga mga bagay na nakikita natin. Ang Kristiyano ay may kapayapaan. Amen. Ang anak ng Diyos, sabihin niyo sa iyo katabi. Ang anak ng Diyos ay may kapayapaan. Sabihin niyo sa iyo katabi. Sabihin niyo. Ang anak ng Diyos ay may kapayapaan. Sabay-sabay. Saba. Praise the Lord. Declaration po yun. Kaya huwag kayong malungkot mamaya. Huwag kayong malungkot. Maging masaya tayo. O, sa darating yung mga araw, dapat masaya tayo. Dahil ang biyay na Diyos hindi tumitigil. Diba? Kaya nga po,
Hindi natin umaalis talaga yung kalungkutan dahil sa mga kapatid tayo nakakaranas ng kalungkutan. Tulad na yung papa ni Roslick, na maling maaga. Di ba? Malungkot sa pamilya. Pumunta kami doon. Kailan ko lang pala yun. 1983. 1983 na ako. 41 years old. 41 years old na ako. Lord, ulit pa ba ni Lord? Kaya kayo pinipili, mag-grouping magkurang, kung dumating pa kamatayan, hindi na natin kayang tingnan. Pero tandaan po natin, kapag ikaw ay hindi natatakot, maglingkod sa Panginoon, kahit anong mangyari, mayroon kang kapayapaan, mayroon kang kaligtasan, na tatanggapin mo sa Panginoon. Amen. Huwag tayo matakot na dito sa mundo, paano na buhay ko, paano na, hindi nakausap ko kung saan doon doon sa may San Fernando. Noong ako ay nag-aaral pa sa Bible School, paano na kaya ang buhay ko, Loy? Man akong tugang, man akong mga aking, binarayaan ako. Kung magaling ako, paano ang lubog ko? Iniisip na inanay ang pati pag nalubog siya. Sabi ko na, ang Diyos mataw kapayapaan sa iyo. Dahil mo mag-isipon ang paglubog sa iyo, isipon mo ang kaluluwa mo. Kung sa'yo man, makayong magpunta ng lubungan mo, nakatils ka ba, ang sa imong burial, makayon, pero ang kaluluwa mo, niyakon sa impyerno. Ano ang puso ninyo? Dawa simple burial lang, basta ang puso nito, ang pananampatay, buhay mo lang sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, ang kapayapaan ay dumalo sa iyo. Nay, huwag kang matakot. Huwag kang magkanila sa kamatayan mo. Kasi lahat tayo mapamatay. Ang alalahanin mo, ang kaluluwa mo kung saan pupunta. Dahil tayo ay paparusahan ng Panginoon, hindi tayo magkalima sa kanyang salita. Sabi niya, hindi na ano nun. Kaya may mga taong ano lang ang kinakban na bagay. Hanggang sa kagalanan, puso ang kinakban. Di ba nagbibigay tayo life insurance sa St. Peter? Nagdala tayo, nagbibigay tayo para sa kabaon ko, para sa burial ko, talaga susunod, nakahanda lang na boss. Ang tanong, hinahanda mo ba ang kaluluwa mo? Dawa, buranong kakayon. Ang preparation kang buhay mo hindi sa daga, kang hawak mong malalapa, Diyos po ang gabos na yan. Number 1, ang sakuyan kalag, makaduman sa piling ng Diyos. Makaiba na natin sa eternal life, yung sinasabi, mayong sakit, mayong luha. Tandaan po natin, dalawang bagay lang ang pupuntahan ng kaluluwa ng tao. Kung hindi impyerno, langit. Kung hindi langit, impyerno. Kaya nga, may masama't mabuti. Bakit pa ba pumunta si Kristo dito sa lupa? Para saan yun? Para kanino yun? Yung pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ano ang purpose nun? Para hindi tayo mapunta sa impyerno. Dahil may impyerno talaga. At kung may impyerno, dahil na siya naiglig. Amen? Hindi na siya mamamatay sa krus. Bakit? Para saan ba kamatayin niya kung walang impyerno? Kung walang langit? Kaya nga, ang purpose nun para hindi tayo makarusahan lahat. O, di ba? Simpleng ano lang po yan. Kaisipan. Kung paano natin maunawaan lubos, kung paano siya pupunta dito, nang dahil sa iyong kaluluwa at sa aking kaluluwa na hindi mapahamak. Yan ang sinasabi sa John 3:16. Na kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Nasa libutan. Kaya nga, ibinigay niya kanyang bukong na anak, ang sino ang sumampalataya sa kanyang mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam po natin, unahin natin ang kaharian ng Diyos. Huwag tayong masakot. Sana naman, bago sumapit ang 2025, meron na tayong totoong plano. Diretso sa ating Panginoon na huwag tayong itigil. Ihinto sa pananampalataya at sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Mga kapatid, hindi nagtatapos ang buhay natin dito. Pagkatapos natin ng service, paglabas sa church, tapos na po, hindi po. Habang tayo nabubuhay, dapat tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang ating pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoon. Huwag tayong matulad sa taong pakitang gilas lang o pakitang tao lang. Gumagawa siya ng dahil may nakakita sa kanya. Kapatid, sumampalataya ka sa Panginoon nang dahil hindi sa pastor mo, sa kapatid mo, kundi sa ating Panginoon na gusto mo makasama yan sa habang buhay. Yun ang purpose mo. Kaya huwag kayong matakot. Huwag kayong mangamba. Kung kayo ay gamitin sa susunod na taon, huwag kayong titigil sa
dinig o pag-aaral ng salita ng Panginoon. Yung mga kapatid natin sa katanusan, ako po'y magagalap at pupuri sa Diyos, ano? Sila po pagduduman ka, pero may nakahanda. Nakahanda ang sa ilang puso kapag darong tinatawag ng Diyos. Kaya ang Diyos nauugma sa mga tuwangga, pagulang po sa katanusan ni Gino sa Kuya. Tano, na hinahanda nila ang aldaw ng pagsamba, na hinahanap ang Diyos, diyan nalulugod ang Panginoon. Pero kung nasayamon ka, mahinak ng panahon sa Diyos. Sarang aldaw o, tulong pura sa nanani. Pero dahil ka pa may ito sa Diyos, magabat ang buta. Lord, naiiba ko. Maluman ako sa araw ng Lord. Ay, hindi yan mga kapur na kung talagang buwis buhay naman talagang ibumukya na gusto mo magluman, inuunod ng Panginoon ng dahil sa ating mga desisyon natin para sa ating kabutihan din. Pero kung wala ka namang ginagawa, at may oras ka naman para makinig, so ang Diyos na po natin ang Diyos hindi siya namimilit ng tao o pinipiliwan tayo para lumapit tayo sa Kanya. Lika dito, hindi ganoon ang Panginoon. Since pa, ang Panginoon ang pakita na laging nakadukta ang Kanyang kamay. Amen. Hindi siya namimilit ka. Kuha siya ng lubig, pumusay ka pa doon, pumusay ka pa doon, huwag ka kayo, pumupusa ka sa loob, hindi ka lang makaharapin ng Panginoon. Ang Diyos mapagmahal. Binibigyan tayo ng pagkakataon. Sige anak, sige lang, gawin mo, pero ito ang gusto ko sa'yo. Kaya sinabi ng Jeremiah 11 na siya ang may magandang plano para sa'yo. Hindi ikaw ang may magandang plano sa Diyos. Ang Diyos ang may magandang plano sa'yo. Tandaan po natin yan, kung tayo may limitasyon ang ating isip, ang ating kakayahan. Pero ang Diyos, unlimited siya. Wala siyang katapusan. Walang hanggan siya. At kaya niyang gawin ang mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya mo na ay tumalit. Kapag tatapos po ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, isipin mo natin din ngayong taon na to at manalangin tayo. Awitin natin yung ang kaharian ng Diyos. Inurunda sa Winong Bicol. Yan po, ay kantang ini na ang kaharian ng Diyos araw ko yung Diyos. Nahuugma ang kaburangan. Habang pinabanggit na sa puso na siya, iniingot siya. Nagkakalag ang Panginoon. At gusto niya maranasan natin na tayo ay kanyang sinasambahan. Sige, sabi-sabi natin, amin. Ang kaharian ng Diyos, pupunta, siring man ang kakalo. Sabay-sabay! Sinanggaos, sinulugan na sana. Hallelujah, hallelujah. Minsan ba, ang kaharian ng Diyos, sabi tayo. Panginoon, salamat. Narinig mo, Panginoon, ang awit ng mga anak mo. Ang mula sa aming mga puso na gusto ka namin unahin, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, maging aming personal na buhay, maging sa aming pamilya, sa anumang aspeto ng aming buhay, maging sa trabaho ng Panginoon. Ikaw ang una, Panginoon. Salamat po sa biyaya at pag-ibig mo sa amin na
Natanggap namin ang biyaya nito na walang kapalit. Ang regalo mo, Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Salamat po sa mga anak mo na tumanggap at patuloy na tumatayo sa pananampalataya. Pagpalain niyo po sila sa buo ng kanilang buong pamilya. Mga anak, mga anak at sa buhay. Ilayo mo kami, O Diyos, ang kapamakan. At maranasan namin, Panginoon, bago po kinalik ko ng taon na ito, Lord, pakita mo po sa amin yung direksyon ng buhay namin upang makasunod po kami. Magawa namin ang kalooban ko. Ayon sa iyong salita, bigyan mo kami, O Diyos, ng kalakasan upang magawa namin ang kalooban mo habang kami nabubuhay sa mundo. Purihin ka, O Diyos, luwalatin ang idakilang pangalan. Sabay ka sa Espiritu at Katotohanan. Sa pangalan ng isang natin magsabi na, Amen! Amen! Amen. Praise God po. Napakaganda naman po ng mensahe ng ating Diyos. Amen po ba? Amen. Ngayon naman po ay dumako na po tayo sa ating title offering. Tinatawagan ko po Sister Alex Smith. Tayo po'y tumayo at manalangin. Yes, Lord, Lord God, salamat sa anak ito dahil pinagkatipong-tipong naman po ang inyong mga anak upang magpuli at itaas ka. Lord God, sa nalilikom namin na blessing na galing sa iyo. Alam ko po na magagamit namin ito para sa iyong gawain natin. Alam ko rin po na pagpapalain mo ang bawat anak mong naririto at babusugin mo sila ng iyong biyaya. Alam ko, Lord God, na hindi mo sila pababayaan sa mga kailangan nila sa araw-araw. Alam namin na ikaw ang magpapabay ng kada kailangan na hinihingi ng bawat isa. Lord God, ikaw ang magpalit sa kanila ng mga biyaya na binibigay nila. Lord God, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Thank you.
So, announcement po, every Saturday is, practice po sa mga musicians. So, yung mga gusto kong mag-practice po, pwede naman po kami pumunta every Saturday. And mamaya po, may event po tayo dito na magaganap. And, dumako na po tayo sa closing prayer. Tinatawagan ko po si Pastor. Event po sa 27 po. Si youth event para po sa mga youth. Over night 26 to 27 to 28 po. Kalabangga. So, tinatawagan ko po si Pastor Rodel. Bago ang lahat po, pinapasalamatan ko po ang bawat isa na nag-iisa po rin sa gawain ng Panginoon at sa ating Diyos Party. At siyempre, pinapasalamatan po natin ang ating mga nag-aasikaso sa kusina dahil hindi po madaling ang pagluto. Kay Pastor Bubo, hindi po mananggo. Kuya Alter! Kuya Alter! Yan. Kay Pastor Marlon, salamat po kay Pastor Buboy. Sa mga kasama niya, kay Aldia, kay Jennifer, salamat po sa mga nag-aasikaso. At siyempre, salamat po sa inyong lahat. Dahil hindi po makukumpleto ang doon Christmas party natin, hindi ka pa dito. Alam nga naman si Pastor lang mo sa Christmas party. Kaya salamat sa Panginoon. Nandito. Tayo lahat ay magdiriwang, masaya tayong magdiriwang, at ang Panginoon nalulugod po yan. Tayo po natin tumayo, baka mamaya pitching na naman yan. Tayo tumayo. Salamat sa Panginoon. Bigyan po tayo sa Panginoon. Tayo po natin ating mga kamay. Panginoon! Sabi po kayo, Panginoon! Salamat po sa araw na ito na kami sinamahan niyo. Dalangin po namin bago matapos ang taon na ito, ikaw ang Diyos na patuloy na magbigay sa amin ng magandang direksyon para sa buhay na maganda. Salamat po sa mga plano namin. Naniniwala kami na ikaw ang Diyos na tutugon at amin pong matatanggap ang mga biyaya na galing sa iyo. Panginoong Jesus, salamat po marami dahil ikaw lang ang pinakamalaking regalo na natanggap namin para sa amin. Purihin